Mga kagalawan, isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Muli po ako ay inyong samahan dito sa panibagong video na akin pong ibabahagi sa inyo sa patuloy ko pong hangad na magbigay sa inyo ng mga video na kapulutan ng aral at inspirasyon. Dito nga po ang problema ng ating Rusi MP110 na motor ay sadya pong napakaingay at malagatak sa loob ng makina. At kung sakali po na ito ay mangyari din sa inyong motor, actually applicable din po ito sa mga kagayang unit po gaya ng Wave 100, 110, Lipan 110 at iba pa. Baka kasi danasin nyo yung ganitong problema at i-advise kayo na magpalit po ng timing chain kasi naka-timing chain yung ganitong mga motor natin. Sa katunayan, ang timing chain hindi po yan agad-agad na pinapalitan. At ito po sa bandang ito ng ating video na aking tinuturo, makikita ninyo may dalawang ulo po ng bolt dyan. At ito pong tinuturo ko ngayon, number 14mm po yan, yung gamitin nyo na wrench. Buksan nyo po yan. At dito ipapakita ko sa inyo na ito nga lang po yung problema talaga. Kasi actually nabuksan ko na ito. Nung nabili natin yung motor, talaga napakaingay po niyan. Yung ginawa po natin, binanat ko lang yung spring, nagdagdag lang ako ng pressure kasi actually naka double spring na ito. Ginawa na po nila ito noon. Ang pyesa pong ito ay tinatawag na timing chain tensioner o push rod naman po sa iba. Ayan, naka double po siya. Pag tinanggal natin, sahurin po natin yan kasi nga bahagyang may langis po na tatagas po dyan. Ayan, at hindi nga sumama, kaya kailangan pa po natin yan dukutin ulit. At sa banda nga pong ito ay nakuha na po natin yung ating pinaka push rod o timing chain tensioner. Ayan po siya mga kagalawan, at yung pinaka portion na yan dapat may goma po dyan. Ngayon po ay pudpud na, kaya humanap po tayo ng pamalit. Napakamurang pyesa po nito, kaya gusto kong i-share sa inyo kasi baka sakaling danasin nyo rin yung ganitong problema sa inyong mga motor at mapagastos po kayo ng mahal sa wala po sa oras. Ito po dito sa amin, nabili ko lang po ng halagang 70 pesos. Sa katunayan, sa online po, 17 pesos lang po yan. Pero syempre, magbabayad pa tayo ng shipping fee. Mas mainam kung online tayo bibili, sabayan na rin natin ng iba pang mga pyesa para makasave po tayo. At dito nga po, balik nga po dito sa ating ginagawa. Ito po, nakita nyo. Ang pinakaplano ko ay papalitan ko sana talaga ng bago ng atin pong nabiling bagong push rod with pinaka goma na po niya, no? Ito po. Ayan, at dito nga po inyong makikita sa nakita nyong goma kanina at itong goma na atin pong kinakabit dito sa pinaka push rod, bagong push rod natin pinili o tensioner guide. Nakita nyo naman po ano ang diferensya. At yung pinaka plano, pasok pa natin ito na yung ipapalit natin. At syempre itong bagong spring na ating nabili. Ngunit ng atin na nga po yung ipapalit sana ay hindi po akma yung push rod na ating nabili. Ganun talaga minsan pag nabili tayo ng mga replacement parts, kasi pansin ko magaspang po yung pinakagilid niya. Yan pong mga pinagbutasan ng daanan po yan ng langis. Kaya yung akin na lang pong ginawa ay akin pong pinagsama yung bago pong goma at yung luma po nating timing chain tensioner. Ganun naman po talaga ano, sa pagdi-DIY, kailangan po nating maging madiskarte at maparaan. Kung may tinitinda nga lang sana, hindi pa set na goma lang yung ating bibilhin. Pero ganun talaga, set po talaga yung ibinebenta niya, no? Atin na pong ikakabit ng magkaalaman na. At ayan nga po, walang kahirap-hirap. Swak na po yung bago nating tensioner dyan. Isunod natin yung ating bagong spring para mas maganda po yung ano niya, yung compressive strength po niya kasi bago nga siya. At matapos pong takpan, ibalik yung ating bolt, ay atin po subukan para magkaalaman. At ayan po mga kagalawan, kayo na pong umusga. Sadyang hindi ko hininaan yung
volume ng ating cellphone, hindi ko po ginalaw yan kagaya po ng nasa unang bahagi ng ating video, para talaga pong ma-differentiate ninyo kung talaga man na nagbago ba. Pero dito po sa akin, maingay man po yung pickup ng ating camera ay talaga pong iba. Mas tumining po yung andar, hindi na po siya ganun kamalagatak. Yung naririnig nyo po na lagaslas pagka nandun tayo sa harap, yung talagang lagaslas lang po yung sa carburetor po sa holding po. Napakalaki po ng pagbabago, pero nasa sa inyo po yan. Yung sa akin lang naman, lamang din na akin lang ginagawa, ay binabahagi ko na lang din sa inyo. Baka sakali kapulutan nyo ka ako ng kung hindi man aral, inspirasyon nga po. At sa muli po, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli, patnubay po na may kapal.